Tol, kasama natin ngayon si Rizaldi Trinidad. Ang kanyang reklamo yung pambububog sa dalawa niyang kamag-anak kasi dinampot ng mga pulis dahil nga sa away-away. Nung nilagay sa kulungan, kinuha niya yung kaaway nung ni Piotr, ng kaibigan ni Piotr, at pinabugbog sa loob ng kulungan. Tama ho ba? Opo, sir. Alright. Tama ho ba yung sinabi sa yung po'y parang nagkakaroon ng kaguluhan, tropa Opo. sa tropa. Opo. Okay. So yung nakabangga ng mga kamag-anak mo, mangingisda at saka electrician, mga barkada ni PO3. Opo. Tama ho. Tapos sinong nag-responde si PO3? Hindi po. Bali po, sir, nung gabi po na yon, sabi po ng barangay sa amin, ipapamedical lang po yung, ipapagamot lang po yung kamay ng kapatid ko. Then, nung dinala na po namin sa Perez, medical, bali po nung pagka-medical sa kanila, Sa halip na pa-medical, diniretso sa kulungan. Opo. Eh yung kaaway nila, ba't hindi pinamedical at kinulong din? Para patas. hindi ko po alam, sir. Di ba? So ang ibig sabihin, ang kinulong lang ay yung mga kamag-anak mo. Opo, mga Pero kapatid yung, ko po. Mga kapatid mo. Pero yung kabila, hindi kinulong, hindi kinasuhan. Hindi po. Dahil barkada ni PO3. Opo. So, tama ba yung pagkakaintindi ko, pagdating sa loob ng kulungan, kinuha ni PO3 yung mga nakaaway ng mga kapatid mo at pinasok doon para bugbugin. Pinabubugbog po nung ni PO3 Felipe yung mga kapatid ko doon po sa mga inmates. Sa mga Ayaw pong galawin ng mga inmates. Okay. Kaya po, ang ginawa po ni PO3 Felipe, kinuha po yung susi sa kasama niya, binuksan po yung selda, tapos po pinapasok yung complainant. Okay, sige. PO3 Frederick Felipe, magandang tanghali po, PO3, sir. PO3. Sir. Hello, sir. Sir, andito sa aming studio ngayon, itong kamag-anak ng electrician at saka nung fisherman na ipinakulong mo. Hindi, Okay? sir, ako nagpakulong. Okay, sige. So, sorry. Sige, hindi ko napakulong. Pero sir, Yes, sir. ang ginawa mo, yung nakaaway ng kanyang mga kapatid, pinasok mo sa kulungan para bugbugin yung dalawa. Yun, sir, ang sinasabi nung dalawa, sir, nakakulong. Ganun daw, sir, ang ginawa ko. Kaya nga po, ba't yung ginawa yun, sir? Hindi ko, sir, ginawa, sir, yun. Yun lang, sir, ang allegation po nila na pinipilit nilang ganun ang ginawa ko. Pero, sir, ang totoong pangyayari dyan, doon pa lang, sir, sa barangay kung saan sila na-arresto, nagkaroon na, sir, sila na pag-aaway ng mga nagre-reklamo saka nung ibang bantay bayan na nirespondihan sila. Ngayon, sir, nung ikinulong namin sila dyan, dahil nga doon sa reklamo sa kanila, pati, sir, yung mga ibang inmate na nagpapahinga na doon, pinagigising nung dalawa, kaya, sir, medyo pinatulan din sila doon. Naawat lang din agad. Yun, sir, ang nangyari po dyan. Alright. Narinig mo yung sinabi ni Apo. PO3. So, nagwawala pa rin daw yung mga kapatid mo at pati mga natutulog na inmate, pinagigising, nabulabog yung mga inmate, kaya nabugbog. Ano sasabi ni PO3? Hindi po totoo yun. Kasi po may hawak po kami medical legal. Nung 15 po, nung pinasok po namin sa kulungan yung kapatid namin, wala pong ni galos. Hindi, ang pinapalabas nga ni PO3, ang bugbog sa mga kapatid mo, hindi yung mga kaibigan niya, kung hindi, yung mga preso. Hindi po totoo yun. Ba't yung po nasabi? Bale, sir, yung Yung mga kapatid ko po ang nagsasabi mismo, saka yung mga inmate po. Alright, so PO3, mismo mga inmate daw nagsabi na ang nambugbog, outsider. Hindi daw po sila. Hindi na ginalaw yung mga... Saka umamin na po siya na binuksan niya, ginawa niya po yun. Inamin niya? Inamin na po niya Oh, yun. binuksan mo rin yung selda. Eh, anong pakialam mo sa selda? Hindi ka naman ang jail warden, ah. Oo. Oh. Hindi, sir, kaya nga, sir, hindi naman ako makakapag-ano to. Teka muna, bakit may hawak ka ng susi ng selda? Susi Hindi, sir, ako may hawak na susi, sir. Di ba, ba't mo nabuksan? Ba't mo nabuksan Hindi, yung sir, selda? ako nagbukas, sir. Sino nagbukas? Inamin niya? Inamin na po niya. Kailan inamin? Sa kasamahan po ng Yung pagtulong, pulis. sir, sa kanila, nabuksan namin, siyempre, sir. O kaya nga, bakit ikaw ang kukulong? Ba't ikaw ang dadala sa kulungan doon sa dalawa? Hindi naman Kami, ikaw sir, ang jail duty warden. nun. Hindi naman ikaw Dalawa, sir, investigador. kami natin ang duty nun. Sir? Dalawa po kami natin ang duty dahil yung ibang tropa, may escort po ang security doon sa isang barrio rin sa amin. Tapos yung naka-duty iba ka. nakaresponde. Dalawa po kami natira sa presinto namin, sir. Sige, sandi lang po, PO3. Kausapin natin si Colonel Angel Bondok Jr., Chief of Police, Nagoni, Bulacan. Colonel, magandang tanghali po. Colonel Bondok, sir. Colonel? Okay. Colonel Angel? Wala. Okay. So, ang sinasabi ulit ni PO3, sir, para patas, patas. kaya raw siya may susi dahil at that time, duty rin siya. Apo. Right?
So nga naman, kung duty siya, pwede nga siyang magbukas ng kulungan at magsara. Okay. Pero po yung papasukin po yung mga complainant at ipabugbog po yung mga kapatid ko. Yun nga lang, POT, kaya siya napunta rito, okay na sana kung makulong yung kanyang dalawang kapatid. Ang hindi niya gusto, yung complainant daw, pinapasok sa loob ng kulungan para ipabugbog. Bawal yun. Yun po ang sinasabi niya, PO3. Hindi sir, totoo yun. Yun na lang sir ang sumbong ng yung mga nakakulong sir. Pero hindi naman sir totoo yun. Kasi ka nasa amin na ba't naman yung sir namin na hayang mangyari pa ganun. Sige po, sandali po, kausapin natin si Colonel Angel Bondok Jr. Colonel Angel, magandang hapon po. Magandang tanghali, Colonel. Magandang tanghali din po sa inyo, sa inyong mga tiga-panood. Colonel, i-refer lang namin ito sa inyo, itong reklamo labang kay PO3 Frederick Felipe na ang aligasyon po ng kamag-anak ng dalawang nakakulong dyan sa inyo ngayon ay pinapasok ni PO3 yung complainant para bugbugin yung dalawa sa loob ng selda. Opo, actually, nakausap ko na po yung ama nung dalawang nakakulong dito sa amin at gumugulong na po yung aming investigasyon regarding for that matter. Yes, sir. Para malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Ano po? Okay, yes, sir. Actually, sabi ko, in-explain ko na po doon sa tatay nila na kailangan pong dumaan talaga sa due process yung proseso para malaman natin yung talagang katotohanan. In fact, nagbuo na po ako ng summary hearing committee dito sa aking level para mag-imbestiga particular dyan sa kaso na yan. Okay, sige, very good. Sige po, sir, paubahin namin sa inyo yung paggawa ng investigasyon ukol dito. Maraming salamat po, Colonel. Asahan po namin. Thank you po. So, sir, meron pala ginagawa investigasyon yung kanilang chief of police doon. So, antayin tayo natin. Kapag hindi ho kayo satisfied sa resulta ng investigasyon, pwede kayong bumalik ulit dito, maski tawag sa telepono lang para gagawa tayo ng follow-up. Okay? Pero Tol Rap, sang-ayon ka ba na lahat ng mga kulungan na yan dapat meron CCTV? Yes. Na nagre-record kung sinong pinapasok, kung sinong papasok, o kung Correct. sinong lumalabas. Ayaw. Hindi papayag yung mga nasa presinto. Dapat nasa chief of police yan. Well, dapat obligahin ng DLG. Ng PNP. Ng DLG at saka PNP. PNP. Yes, okay. Puro mga pulis tayo ngayon, ha? Sa poll sa video, mobile ng pulis tumirik. 3 pulis na pilitan magtulak. Ang labo nyo. Ano bang problema sa lipunan? Maliit man o malaki. Basta itinawag sa pulisya, agarang aksyon ang inaasahan. Pero, paano kung gitna ng responde ang kanilang sasakyan itinirik sila sa daan? Tulad na lamang ng eksenang nasa pool ng aming kamera sa Fairview, Quezon City. 3 pulis ang naabutan naming nagtutulak ng kanilang mobile sa gilid ng kalsada habang nilalagpasan ang ibang sasakyan. Nang makabuelo na ang mobile, siya namang sakay ng isang pulis para imaneho na ito. Habang sumusunod lang ang 2 lesbo, pagliko ng mobile. Isang gasolinahan lang pala ang kanilang tinutumbok. Ayun naman pala, naubusan lang naman sila ng gasolina. Hoy! 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 Mga kengkoy na lesbo! Hindi ba dapat sinisiguro nyo muna ang puno o may laman ang tangke ninyo bago kayo lumarga? Paano pa kayo makarating ng mabilis niyan yung responde kung sablay naman ang kabayo nyo? Labo nyo! Mahigit 1 buwan nang nakalipas mula ng hagupitin ng bagyong Glenda ang probinsya ng Quezon. Ganun pa man, patuloy pa rin silang nangangailangan ng tulong para sa muling pagbangon. Ang Alagang Kapatid Foundation, hindi binigo ang ating mga kababayan doon. Isang probinsya ng Quezon sa mga nasalanta ng bagyong Glenda noong nakaraang buwan. Matapos ang malakas na bayo ng hangin at pagragasa ng tubig baha. Ilang pamilya ang nawala ng tahanan. Maraming pananim ang nasira. Mga pangunahing establishmento ang nagiba. At ilang buhay ang nawala.
Sa tindi ng pinsalang hatid ng bagyo, idiniklarang nasa state of calamity ang buong probinsya. Kaya naman nanawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan. Agad naman itong tinugunan ng Alagang Kapatid Foundation. Maaliwalas na ang panahon, subalit kita pa rin ang iniwang bagsik ng bagyo sa maraming coastal municipalities ng probinsya. Buwal ang mga puno, tuklap ang mga bubong, at durog ang ilang sementong bahay, paaralan, at kapilya. Gayunpaman, di talaga matatawaran ang katatagan ng Pinoy. Dala ang tulong mula sa PLDT Smart Foundation, Juan Meralco Foundation at Maynilad. Namahagi ang Alagang Kapatid Foundation ng pagkain, tubig, damit at toiletries sa mahigit 1,200 pamilya. Masaya namang sumalubong ang mga coconut farmers sa bayan ng Tiaong, mga mangingisda ng Plaridel, at mga residente sa bayan ng Pitogo, Agdangan, Perez, Isla ng Alabat at Gumaka. Ang ilan bumiyahe pa ng mahigit 12 kilometro para lamang makatanggap ng tulong. At dahil mahigit 2 linggo nang walang kuryente sa iba't ibang bayan, magdamagang libreng charging ang hatid namin sa ating mga kapatid. Maraming pong salamat at kami po dinatnan ng biyaya. Maraming salamat po sa natanggap namin ngayon. Nakakaraos na po sa ganito. Napakalaking utang na loob namin na binigyan nyo kami ng ganito. Salamat po. TV5, thank you! Sir Tulfo, I love you! Congratulations, Valdez! Salamat po! TV5! Para sa mga nais magkatid ng tulong sa mga kapatid natin na salanta ng Bagyong Glenda, maaari ninyo ipadala ang mga sa Alagang Kapatid Foundation sa pamamagitan ng mga bank accounts na naka-flash sa inyong TV screens. Ngayon pa lamang po kami magpapasalamat sa inyong gagawing pagtulong. Ang ating pong pagtugon sa Ice Bucket Challenge, ang ating kapatid na si Ogie Alcacid, abangan nyo live